Martial Peak, Kabanata 5469. Kasabihan. Ang Divine Ability C ay naiwan sa hindi mabilang na taon at ang kapangyarihan nito ay wala na sa unang yugto nito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagawang dalhin ni Yang Kai si Xia Lin lang sa Divine Ability C gamit ang kanyang 6th grade strength. Sa oras na iyon, maingat siyang sumusulong, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangan. Tsaka nagmamadali siya kaya wala na siyang oras na mag-alala pa. Habang sumusugod si Yang Kai, na-activate niya ang hindi mabilang na restrictions na nagpadala ng serye ng Divine Abilities para habulin siya, na bumubuo ng nakasisilaw na buntot ng liwanag sa likod niya. Sa panahong ito, may mga paikot-ikot, pero at least ligtas siya. Wala pang 10 araw, dumaan si Yang Kai sa Divine Ability C at kinaladkad ang kanyang bagbog na katawan patungo sa Divine Spirit Ancestral Land. Ito ay isang napakasinaunang kontinente, ang lugar ng kapanganakan ng mga Divine Spirit. Sinasabing noong unang panahon, hindi mabilang na mga Divine Spirit ang naninirahan at dumami dito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang labanan sa pagitan ng iba't ibang mga Divine Spirit ay tumindi at isang malaking digmaan ang kalaunan ay sumiklab. Ang Land of Origin ay nawasak din, at ang kasalukuyang Divine Spirit Ancestral Land ay ang pinakamalaking fragment lamang ng Land of Origin. Gayunpaman, ang lugar na ito ay ang pinakamahalagang Ancestral Land pa rin para sa mga Divine Spirit. Ang Ancestral Chi dito ay lubhang nakakapinsala sa anumang lahi na hindi isang Divine Spirit, ngunit sa mga Divine Spirit, ito ay isang mahusay na suplemento. Sa tulong ng Ancestral Chi, maaaring paikliin ng mga Divine Spirit ang kanilang oras ng paglaki. Sa huling pagkakataong pumunta si Yang Kai dito, ang Ancestral Chi dito ay napakapayat, kaya ang mga Divine Spirit, sa pangunguna ng Kun Clan, ay hindi makapaghintay na buksan ang Black Ink Silang Land dahil sa mayamang Ancestral Chi nito. Sa pagkakataong ito, naramdaman kaagad ni Yang Kai na ang Ancestral Chi sa Ancestral Land ay masiksik kaysa dati. Bagamat ang pagbubukas ng Black Ink Silang Land ay nagkaroon ng ilang panganib, ang Ancestral Chi na tumagas mula sa Black Ink Silang Land sa nakalipas na libong taon ay talagang nakinabang sa mga Divine Spirit. Gayunpaman, wala sa mood si Yang Kai na maramdaman ang mga pagbabago sa Ancestral Chi sa lugar na ito. Pagdating pa lang niya, naakit siya ng matinding labanan sa di kalayuan. Tumangala si Yang Kai, nakita ni Yang Kai ang isang itim at puting liwanag na naghahalo-halo sa kawalan, patuloy na nagbabanggaan sa isa't isa, bawat banggaan ay nagiging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong Ancestral Land. Paminsan-minsan, napuno ng matinis na hiyawan ng mga ibon ang kalangitan. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Yang Kai habang tahimik niyang minumura ang bilis ng kanyang kalaban. Sinubukan na niyang abutin pero hindi pa rin niya magawa. Sa sandaling ito, paanong hindi niya malalaman na tama ang dati niyang hula? Ang target ng dalawang 8th grade Black Ink disciples na ito ay ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land. Gusto nilang gisingin itong matagal ng patay na Black Ink Giant Spirit God. Sa sandaling ito, sa isang malayong lokasyon, ang isa sa kanila ay ang Honghu ng 4 Phoenix Pavilion, habang ang isa ay marahil ay isa sa 8th grade Black Ink disciples. Agad na itinago ni Yang Kai ang kanyang aura at sumugod. Sa daan, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga Divine Spirit sa lahat ng hugis at sukat na tumatakas patungo sa kanya. Ang nangunguna ay isang golden chicken na kasing taas ng isang gusali. Kahit tumatakas ito ay nakataas pa rin ang ulo nito at ipinagmamalaki ang dibdib. Medyo pamilyar ito ni Yang Kai, ngunit nang makalapit siya, mabilis niyang sinabi. Dakilang General si Chen. Pinangunahan ng Golden Chicken ang isang malaking grupo ng mga Divine Spirit upang makatakas, at nang makita niya si Yang Kai, natigilan siya saglit bago niya mabilis na ikinapak ang kanyang mga pakpak at lumipad, nagpadala ng voice transmission. Yang Kai, bakit ka dito? Walang nag-aakala na pagkatapos ng mahabang hiwalayan ay muli silang magkikita sa ganoong sitwasyon. Bago nila mahuli ang nakaraan, ipinaliwanag ni Yang Kai. Hinihabol ko ang dalawang 8th grade Black Ink disciples. Sinusubukan ba ni Senior Honghu na pigilan sila? Paano ang isa pang 8th grade? Medyo mapait ang tono ng dakilang General si Chen. Huli ka na, ang dalawang Black Ink disciple na iyon ay pumasok sa lugar na ito at tinambangan si Kunao na nagbabantay sa lugar na ito. Sinubukan ng isa sa kanila na pigilan si Empress Honghu habang ang isa naman ay nakapasok na sa Black Ink Silang Land, hindi ko alam kung ano ang gusto nilang gawin. Naduraj ang puso ni Yang Kai. Nang makita niyang nakikipaglaban si Honghu sa isang 8th grade Black Ink disciple, naisip niya na hindi masyadong masama ang sitwasyon, ngunit sinong mag-aakala na magiging ganito? Nagmamadaling sinabi ng dakilang General si Chen.
Sumiklab ang isang malaking labanan sa spatial territory, at karamihan sa mga divine spirit ay tumulong, naiwan lamang sina Empress Honghu at Kunao upang alagaan kaming mga bata. Si Kunao ay malubhang nasugatan at ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam, kaya dadalhin ko sila sa malayo. Dapat sumama ka sa amin. Bagaman ito ay napakalaki, kumpara sa mahabang panahon ng paglaki ng Divine Spirit, ito ay talagang isang bata lamang. Ang iba pang mga Divine Spirit na sumusunod sa likod nito ay pareho. Sa pangunawa ni Yang Kai, ang pinakamalakas sa mga Divine Spirit na ito ay katumbas lamang ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, kaya kahit na pumunta sila sa larangan ng digmaan, hindi sila gaanong mapapakinabangan, kaya't sila ay naiwan upang kunin. Pangangalaga ni na Honghu at Kunao. Sa ganitong paraan, kahit na ang mga Divine Spirit na pumunta upang suportahan ang spatial territory ay dumanas ng ilang pagkalugi, ang kanilang mga bloodline ay maaari pa ring maipasa. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na 2 8th grade Black Ink disciples ang papasukin sa Divine Spirit Ancestral Land at sasamantalahin si Kunao na may sorpresang pag-atake para masaktan siya ng husto. Nang mapansin ito ni Honghu, mabilis niyang sinubukang pigilan sila, ngunit huli pa rin siya. Ang isa sa 2 8th grade Black Ink disciples ay nakipaglaban kay Honghu habang ang isa naman ay sumilip sa Black Ink Silang Lands. Umiling si Yang Kai. Pumunta ako dito para sa 2 Black Ink disciple na ito, kaya dapat kang umalis kaagad. Ang isa pang Black Ink disciple ay malamang na gustong gisingin ang Black Ink Giant Spirit God sa Black Ink Silang Lands. Ang Divine Spirit Ancestral Land ay hindi naligtas, kaya dapat kang umalis kaagad. Ang grupo ng mga kabataang Divine Spirit ay natakot lahat at ang ilan sa mga mas matapang ay sumigaw. Si Chen, bumalik tayo at labanan ito sa kanila. Wala rito sina ama at ina, at nag-iisa si Empress Honghu, dapat nating protektahan ang ating tinubuang bayan. Bagamat bata pa si Chen, pagkatapos na gumugol ng ilang oras sa human race, siya ay naging mas mature. Paglingon niya ay bumeso siya. Ano bang laban? Masyado pa tayong mahina ngayon, kahit umakyat tayo, itatapon lang natin ang ating buhay. Gusto mo bang bumalik ang iyong ama at ina at hindi mahanap ang iyong mga buto? Sundan mo ako. Ang batang Divine Spirit ay hindi nang ahas na gumawa ng ingay pagkatapos na pagsabihan, halatang may prestihiyo si Chen sa grupo ng maliliit na brats na ito. Noong una, gusto lang niyang akayin ang grupong ito ng mga kabataan palayo sa larangan ng digmaan at humanap ng lugar na mapagtatagwan, ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Yang Kai, alam niyang hindi na talaga sila maaaring manatili sa Divine Spirit Ancestral Land. Kapag nagising na ng 8th grade Black Ink disciple ang Black Ink Giant Spirit God, malamang na mapahamak ang Divine Spirit Ancestral Land. Dahil dito, gumawa siya ng mabilis na desisyon na lisanin ang Divine Spirit Ancestral Land kasama ang mga kabataan. Buti na lang, noong sinundan niya ang kanyang ina pabalik sa Ancestral Land noon, nakadaan siya sa isang ligtas na daanan, at ngayon ay naalala pa niya ang ruta. Kung hindi, kung sinubukan niyang dumaan sa Divine Ability C tulad ng ginawa ni Yang Kai, tiyak na napatay sila. Yang Kai, bilisan mo at tulungan mo si Empress Honghu. Mabilis na tawag ni si Chen. Tumanggo si Yang Kai. Dapat kang mag-ingat. Sa sandaling umalis ka sa Ancestral Land, huwag tumigil kahit sandali. Naaalala mo pa ba ang 7 Wondrous Land? Noon, nakilala ni Yang Kai ang dakilang general na si Chen sa 7 Wondrous Land, kaya paanong hindi maalala ni si Chen? Pumunta sa 7 Wondrous Land at hanapin si Bishi para maprotektahan kanya. Ang isang grupo ng mga kabataang Divine Spirit ay sadyang masyadong kapansin-pansin. Kung sila ay pinuntirya ng isang masamang tao, maaaring wala silang magandang wakas. Ang tanging pagpipilian ay pumunta sa 7 Wondrous Land, ngayon ay Void Land, at hanapin si Bishi para sa kanyang proteksyon. Sa katunayan, maaari ding kolektahin ni Yang Kai silang lahat sa kanyang miniature universe, ngunit malamang na lubhang mapanganib ang paglalakbay na ito, kaya hindi siya sigurado kung makakaalis siya ng ligtas. Kung mamatay siya rito, ang mga kabataang Divine Spirit na ito ay mamamatay na kasama niya. Ito ang bloodline ng mga Divine Spirit, kaya paano siya maglakas loob na kumilos ng ganito? Pumunta ka, sigaw ni Yang Kai. Mag-ingat ka rin. Tumawag si Chen habang pinangunahan niya ang grupo ng mga batang Divine Spirit palabas. Tumangala si Yang Kai sa itim at puting larangan ng digmaan sa kalangitan at nagpakawala ng mahinang buntong hininga, na hindi na naglalayong itago ang sarili. Itinaas ang kanyang kamay, tinawag niya ang Asher Dragon Spear at sa susunod na sandali, pumailan lang sa kalangitan. Sa una, ito ay isang nakakagulat na sibat na liwanag lamang, ngunit habang lumilipad ito,
lahat ng uri ng kapangyarihan ng Dao Realm ay nagsimulang palibutan ito, ang kanilang mga aura ay lumalakas, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng kalangitan at ang mga ulap ay tumaas. Sa black and white na larangan ng digmaan, ang puso ni Honghu ay nag-alab sa pagkabalisa. Masyadong hindi inaasahan ang mga pangyayari ngayon. Dalawang 8th grade Black Ink Disciples ang tahimik na pumasok sa Ancestral Land at malubhang nasugatan si Kunao na nagbabantay sa lugar na ito. Bagamat nagawa niyang itali ang isa sa kanila, ang isa ay nakapasok sa Black Ink Sealing Lands. Hindi niya alam kung ano ang layunin ng kabilang partido, ni hindi niya alam kung saan nanggaling ang dalawang 8th grade Black Ink Disciples na ito, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng pessimistic. Hindi kaya nasira din ang Spatial Territory Battlefield. Sa anumang kaso, siya ay isang Divine Spirit Body, at kahit na ang kanyang rankang sa Divine Spirit List ay hindi mataas, siya rin ay nagtataglay ng bloodline ng Phoenix Clan, kaya ang isang ordinaryong 8th grade ay hindi makakapantay sa kanya. Sa kasamaang palad, ang kabilang partido ay tila hindi natatakot sa kamatayan, at hindi siya nagawang tapusin ni Honghu sa maikling panahon. Nang magsisimula na ang labanan, naramdaman ng magkabilang panig ang isang nakakagulat na spear intent na biglang lumitaw at isang matalim na aura ang nakalok sa 8th grade Black Ink Disciple. Nagulat si Honghu, ngunit lumubog ang mukha ng 8th grade Black Ink Disciple. Hindi niya inaasahan na may darating na 8th grade Human Race Master para tulungan ang kabilang partido sa ganoong oras, at pamilyar ang aura ng taong ito. Ginamit niya ang kanyang secret technique ng ilang beses ng sunod-sunod, gustong putulin ang chi na nakakulong sa kanya, ngunit ang kabilang partido ay tila na-anticipate na ito at ang kanyang mga pagbabago sa chi ay naging hindi matatag. Tila inaasahan na ang magiging resulta nito, ngumiti ang 8th grade Black Ink Disciple at sinabing, ang batang ito, isa talaga siyang 8th grade. Natukoy na niya ang pagkakakilanlan ng taong ito mula sa kanyang aura, ngunit hindi niya inaasahan na ang maliit na brat na ito, na hinuhusgahan na patay na ng old ancestors, ay talagang buhay pa. Hindi lang siya buhay, ngunit mayroon din siyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation. Alam na walang paraan para makatakas siya, hindi na niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili at sa halip ay itinoon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-atake kay Honghu, umaasang kalagkarin siya pababa kasama niya bago siya mamatay. Si Honghu ay natarante sa kanyang unang pag-atake, ngunit sa kabutihang palad, ang kanyang lakas ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanyang kalaban, na nagpapahintulot sa kanya na bahagya na patatagin ang sitwasyon. Sa kabilang panig, si Yang Kai, na naging kaisa ng kanyang sibat na kaakibat ng maraming lakas ng Dao, ay may kalungkutan sa kanyang mukha. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata, ngunit nilabanan niya ang kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso at inilabas ang kanyang buong lakas. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi niya kay Jiuyan sa labas ng Universe Temple. Sa larangan ng digmaan na iyon, hindi mabilang na mga sundalo ang nasira ng Black Ink Strength at nagsilbi sa Black Ink Clan, na nakikipaglaban hanggang sa kamatayan kasama ang kanilang mga dating kapwa-disipulo. Kailan nila naranasan ang sakit at kawalan ng kakayahan na pumatay ng taong malapit sa kanila? Marshall Peak, Kabanata 5470. Hilingin sa mga matanda na mamatay. Sa oras na iyon, tinuturuan lang niya ng leksyon si Jiuyan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakatotoo ang kanyang mga salita. Matapos ang napakaraming taon sa Black Ink Battlefield, hindi siya nakapatay ng maraming Black Ink Disciple. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang i-activate ang Purifying Light, at sa ilalim ng mga pangyayari, kung makatagpo siya ng Black Ink Disciple, tiyak na maliligtas niya ito. Sina Shen Ao, Ning Qizi, at Chi Taichu ay lahat ay nailigtas niya, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban, ang tanging natitira sa tatlong master ng 7th grade na ito ay si Shen Ao. Sina Ning Qizi at Chi Taichu ay parehong namatay sa labanan. Ang dalawa sa kanila ay namatay sa larangan ng digmaan, isang karapat-dapat na kamatayan. Hindi akalain ni Yang Kai na balang araw, mapipilitin siyang labanan ang isang taong malapit sa kanya tulad ng sinabi niya kay Jiuyan, na alagaan ang kanyang elder. Hindi pa banggitin ang katotohanan na si Yang Kai ay walang anumang dilaw na kristal o asol na kristal na hawak niya at hindi niya magagamit ang Purifying Light, kahit na kaya niya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang veteranong 8th grade master na may mahusay na lakas at malalim na pag-unawa sa Purifying Light. Matapos maging Black Ink Disciple, ipaglalaban niya ang kanyang buhay sa linya, kaya paano niya ito mabibigyan ng pagkakataong linisin ang kanyang sarili? Ngayong napakasama ng sitwasyon, kailangan niyang tapusin ang labanang ito ng mabilis para makapunta siya sa Black Ink Sealing Land para pigilan ang isa pang Black Ink Disciple. Ang buong katawan ni Yang Kai ay nagbago sa isang daloy ng liwanag,
At sa ilalim ng impluwensya ng mga lakas ng Dao, ang kapangyarihan ng sibat ni Yang Kai ay nalampasan ng alinman sa kanyang mga naunang pag-atake, na naging sanhi ng panginginig ng buong batas ng Ancestral Land. Elder Lu, mangyaring mamatay. Ang galit na dagandong ni Yang Kai ay umalangaw-ngaw sa buong mundo, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan, tulad ng isang kuko na umiiyak ng dugo. Napakagaling. Si Luan, na nakikipaglaban pa rin kay Hong Ho, ay nagpakawala ng malakas na tawa. Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng takot sa kamatayan habang ibinuka niya ang kanyang mga kamay at inilabas ang lahat ng malalim na secret technique ng Yin Yang Heaven, na binago ang malawak na kalangitan sa Yin Yang Force na bumaril patungo sa Hong Hu tulad ng isang pares ng gunting. Gusto niyang kaladkarin si Hong Hu pababa kasama niya bago siya mamatay para maibsan niya ang pressure sa kanyang mga kasama. Sumigaw si Hong Hu habang pinoprotektahan ng nakasisilaw na puting liwanag ang kanyang katawan, tinutulak ang kanyang divine spirit strength sa mga limitasyon nito at pinipilit siyang ipakita ang kanyang tunay na anyo. Isa itong dalisay at walang kapintasang nilalang na mukhang phoenix ngunit hindi phoenix. Kahit na ang kanyang lakas ay bahagyang mas mataas kaysa kay Luan, sa ilalim ng desperadong pag-atake ng kabilang partido, hindi siya nang ahas na gumawa ng inisyatiba at maaari lamang ipagtanggol ang kanyang buong lakas. Habang lumilipad sa himpapawid ang gunting ng Yin Yang, agad na nabasag ang protection na ilaw sa katawan ni Hong Hu, na naging sanhi ng paglipad ng mga balahibo sa buong kalangitan. Nakaramdam ng matinding sakit si Hong Hu habang ang kanyang dugo ay tumalsik sa kalangitan. Gayunpaman, nagawa niyang harangan ang nakamamatay na suntok na ito sa kritikal na sandali. Sa sandaling nasugatan si Hong Hu, isang spearlight ang dumaan kay Luan. Ang kalangitan ay napuno ng itim at puti na mga kulay, na parabang isang sumpa ang ibinato dito, na naging dahilan upang ito ay magyelo sandali at ang maingay na labanan ay huminto. Ang likod ni Yang Kai ay nakaharap sa figure ng matanda, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat, umuumbok ang kanyang mga ugat. Ha! Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Luan. Pagkatapos ng 6,000 taon ng pakikipaglaban sa Black Ink Battlefield, tumanda na ako at hindi ko na kayang protektahan ang aking integridad, hindi ko na kayang harapin ang mga ninuno ng Yin Yang Heaven. Dahan-daang lumingon si Yang Kai, tumingin kay Luan, at yumuko ng malalim. Minsan na niyang narinig na nang bawiin ni Mi Jinglan ang Great Evolution Pass, hiniling niya sa Black Ink Clan na iwanan ang lahat ng Black Ink Disciples na may 7th grade cultivation at mas mababa. Ngunit dahil ang mga Black Ink Disciples na ito ay nagdusa ng kaagnasan ng Ink Force sa napakatagal na panahon at ginamit ito para malagpasan ang kanilang mga tanikala, hindi sila naligtas. Maging si Siyang Shan ay hindi alam kung paano haharapin ang grupong ito ng mga Black Ink Disciples, kaya maaari lang niyang iulat ito sa Old Ancestor Xiao Xiao. Hindi nagtagal si Old Ancestor Xiao Xiao. Sa isang hampas ng palad, lahat ng Black Ink Disciples ay nabura. Gayunpaman, bago sila namatay, ang mga Black Ink Disciples ay tila bumalik sa kanilang orihinal na kalikasan at napalaya. Ang kasalukuyang hitsura ni Luan ay malinaw na isang senyales na siya ay bumalik sa kanyang tunay na pagkatao. Kung tutusin, matagal na siyang hindi naging Black Ink Disciple, at ang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivation ay ang kanyang sariling lakas, kaya ang kanyang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa Black Ink Disciples ng nakaraan. Palagi ang tatandaan ng disipulo ang mga turo at pangangalaga ni Elder. Hinding-hindi sila makakalimutan ng alagad. Magalang napapaalisin ng alagad si Elder. Sabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ang nag-alaga kay Yang Kai noong una siyang pumasok sa Blue Sky Pass. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay kalahati ng isang Yin Yang Heaven Cultivator. Noong una siyang dumating sa Blue Sky Pass, dahil taglay niya ang isa sa Universe 4 Pillars, ang World Spring, napag-usapan ng upper echelons ng Blue Sky Pass kung dapat nilang kunin ang World Spring mula kay Yang Kai at ibigay ito sa isang 8th grade master. Ang Universe 4 Pillars ay masyadong mahalaga sa human race, kaya walang alinlangan na mas kapaki-pakinabang ang mga ito sa mga kamay ng isang 8th grade. Sa talakayang iyon, isang 8th grade master na nagngangalang Tian Shusho ang gustong kunin ang World Spring mula kay Yang Kai, at si Luan ang nakipagtalo sa kanya para payagan si Yang Kai na panatilihin ito. Kaya lang pagkatapos mailipat sina Yang Kai at Dawn Squad para bumuo ng Great Evolution Army, hindi na niya nakitang muli si Luan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita silang muli sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, na pinilit na patayin siya ni Yang Kai. Nakikinig sa mga salita ni Yang Kai, tumanggaw si Luan at mabilis na sinabi. Si Yeming mula sa Asher Nether Paradise ay nagdala ng soul clone ni Mo upang gisingin ang Black Ink Giant Spirit God dito.
Ang bagay na ito ay nilikha ni Mo noong hindi siya nakulong, dapat mong pigilan siya. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yang Kai. Soul clone ni Mo. Ang bawat isa sa Black Ink Giant Spirit God na ito ay maaaring ituring na clone ni Mo. Hanggat ang kanilang mga pisikal na katawan ay nananatiling buo, isang solong soul clone ang magagawang gisingin sila. Ang Spatial Territory at Shattered Heaven ay mayroon ng daanan, ngunit hindi ito matatag. Kung ang Black Ink Giant Spirit God dito ay buhay pa, maaari itong makipag-coordinate sa Black Ink Clan sa Spatial Territory at tuluyang makalusot sa passage na ito. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Luan. Pupunta ako. Nang matapos siyang magsalita ay pumikit siya at napak-cross-legged, nawalan ng sigla. Sa totoo lang, ang sibat ni Yang Kai ay ganap na naputol ang kanyang sigla, ngunit dahil siya ay malakas, siya ay nakaligtas sandali. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng paglubog ng puso ni Yang Kai at ang mukha ni Honghu ay namutla. Inakala ng lahat na ang Black Ink Giant Spirit God ay isang makapangyarihang anyo ng buhay na nilikha ni Mo, ngunit mula sa mga salita ni Luan, ang Black Ink Giant Spirit God ay talagang clone ni Mo. Sa loob ng Heavenly Beginning Great Restriction, hindi makatakas si Mo, ngunit kung makapagpadala siya ng soul clone, marahil ay makokontrol niya ito. Ngayong naisip niya ito, ang Black Ink Giant Spirit God na lumabas mula sa Heavenly Beginning Great Restriction ay isa rin sa mga clone ni Mo. Hindi nakapagtataka na pagkatapos ng napakaraming taon ng kamatayan, ang Black Ink Giant Spirit God ay muling nabuhay. Nang walang nakakapansin, si Mo ay malamang na nagpadala ng higit sa isang soul clone, na ang isa ay pumasok sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God mula sa ancient battlefield at binuhay ito, na naging dahilan upang mabaygo ang ekspedisyon ng human race. Mayroon ding isa na dinala rito ni Luan at Yeming mula sa Asher Nether Paradise. Ang pisikal na katawan ng Black Ink Giant Spirit God ay hindi nasisira, at sa soul clone ni Mo, natural itong nakaligtas. Ang mas mahirap para kay Yang Kai na tanggapin ay ang Spatial Territory at Shattered Heaven ay talagang may daanan. Bagamat nakahula na siya noon, hula lang iyon. May pag-asa pa siya na mali ang hula niya. Ngayon, ang pag-asa na ito ay nasira. Sa kabutihang palad, sinabi ni Luan na ang daanan ay hindi stable at kailangan ang Black Ink Giant Spirit God ng Black Ink Silang Land na makipag-ugnayan sa Black Ink Clan ng Spatial Territory. Hanggat kaya niyang pigilan ang paggising ng Black Ink Giant Spirit God dito, may pagkakataon pa na mailigtas ang sitwasyon. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung bakit ang Black Ink Clan ay hindi nagpadala ng hukbo dito at sa halip ay nagpadala ng 8th grade Black Ink Disciple. Walang paraan para magpadala sila ng hukbo, kaya maaari lamang silang magpadala ng 2 Black Ink Disciple para gisingin ang Black Ink Giant Spirit God. Kapag nagtagumpay sila, maliban na lang kung dumating ang 9th grade Old Ancestor para patayin sila, walang makakapidyo sa plano ng Black Ink Clan. Maaari bang dumating ang isang 9th grade Old Ancestor? Talagang imposible iyon. Ang labanan sa Spatial Territory Battlefield ay napakatindi, at ang human race ay nahulog na sa isang hindi magandang posisyon. Wala sa mga master ng 9th grade ang nakagalaw. Sari-saring ideya ang pumasok sa isipan ni Yang Kai habang walang tigil siyang tumakbo patungo sa Black Ink Silang Land. Hindi man lang nag-abala si Honghu na pagalingin ang kanyang mga sugat habang mahigpit niyang sinusundan si Yang Kai. Ang Black Ink Silang Land ay orihinal na may hadlang na itinakda ng Dragon at Phoenix Clan, ngunit ito ay nasira maraming taon na ang nakararaan. Ngayon, ang pasukan sa Black Ink Silang Land ay isang malaking pinto na patuloy na naglalabas ng Ancestral Chi. Sunod-sunod na dumaan sa gate sina Yang Kai at Honghu at nakarating sa Black Ink Silang Land. Sa isang sulyap, pareho nilang naramdaman na nanlamig ang kanilang mga katawan. Ang Black Ink Giant Spirit God, na orihinal na nakatatak sa gitna ng lugar na ito, ay lumundag kasama ang Black Ink Strength. Ang Black Ink Strength ay tila na condensed, at ang malakas na aura ay mabilis na nakabawi. Huli na, kudlit. Sa madaling salita, ang paggising ng Black Ink Giant Spirit God ay mas madali kaysa sa naisip ng sinuman. Hindi pa nagtagal mula nang pumasok si Yeming mula sa Asher Nether Paradise, kalahating araw lang, ngunit naipadala na niya ang soul clone ni Mo sa katawan ng Black Ink Giant Spirit God. Hindi nakilala ni Yang Kai itong si Yeming, ngunit agad niya itong nakilala. Siya ay nahulog sa isang burol at ang kanyang aura ay lubhang mahina, na parang kahit ang kanyang blood essence ay nawala, na naiwan lamang sa likod ng isang manipis na layer ng balat at mga buto. Halata na malapit na siyang mamatay. Siya ay orihinal na isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit siya ngayon ay tila isang ordinaryong tao na hindi kailanman legal inang noon.
Napagtanto na magkasamang dumating sina Yang Kai at Hong Ho, pinilit ni Yeming na tumangala sa kanila at nagpakawala ng mapait na ngiti. Sinabi lang ni Luan kay Yang Kai na nagdala si Yeming ng soul clone ni Mo para gisingin itong Black Ink Giant Spirit God. Gayunpaman, hindi niya alam na sa lakas ng 8th grade, ang pagdadala ng soul clone ni Mo ay isang malaking halaga na babayaran. Ang kasalukuyang estado ni Yeming ay ang presyong kailangan niyang bayaran. Gaano kalakas ang Mo na ito? Ito ay isang kadiliman na nabuo sa World's Primordial Light. Ito ay masasabing isang pag-iral na nalampasan ang Heaven Opening Realm, at kahit ang isang makapangyarihang pag-iral tulad ng Black Ink Giant Spirit God ay maaari lamang ituring na isang clone nito. Kahit na ito ay isang soul clone lamang, ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng sinuman. Kahit na ang isang 9th grade old ancestor master ay magdaranas ng malaking pagkalugi kung papasanin nila ang pasanin na ito, na masasaktan ang kanilang Yuan Chi. Isang 8th grade tulad ni Yeming ang kailangang magbayad ng kanyang buhay. Dahil alam niyang malapit na siyang mamatay, hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Pamilyar siya kay Luan at napilitan siyang patayin ng personal, kaya medyo nanlumo siya. Gayunpaman, hindi niya kilala si Yeming. Pagkatapos ng napakaraming taon ng digmaan, nasanay na siyang makita ang buhay at kamatayan sa larangan ng digmaan, kaya bagaman nakaramdam siya ng panghihinayang na malapit nang mamatay ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator, wala siyang ibang naramdaman. Habang tinitingnan ang lumalakas na aura ng Black Ink Giant Spirit God, hinigpitan ni Yang Kai ang pagkakahawak sa kanyang sibat at sinabing, "Senior Hong Ho, umalis ka muna." Lumingon si Hong Ho sa kanya at nagtanong, "Ano ang tungkol sa iyo?" Sinabi ni Yang Kai, "Kailangan ng isang tao na lutusin ang problemang ito." "Sigurado ka ba?" Umiling si Yang Kai. Martial Peak, Kabanata 5471. Ang lugar ng kahinaan. Hindi pa banggitin na isa lang siyang 8th grade, kahit na may dumating na 9th grade, wala silang kumpiyansa na talunin itong Black Ink Giant Spirit God sa harap niya. Sa kanya nakasalalay ang lahat. "Sasamahan kita," sabi ni Hong Ho. Umiling si Yang Kai. Ang sinabi ni Elder Lo kanina ay dapat narinig ni Senior Hong Ho. "Kailangan ko nang maghahatid ng balita dito. Sa ngayon, maliban sa iyo at sa akin, walang ibang tao dito. Kung pareho tayong mamamatay dito, sino ang makakapaglabas ng balita? Senior, guguluhin kita para magawa ang biyaheng ito." Ibinuka ni Hong Ho ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Gusto sana niyang sabihin na mayroon pa ring Kun Ao, ngunit si Kun Ao ay tinambangan ni Luan at Yeming at nasugatan ng husto. Kung mabubuhay man siya o hindi ay ibang usapin, kaya paano siya magkakaroon ng kakayahang maghatid ng anumang balita? "Bago ako pumunta rito, hiniling ko na sa isang miyembro ng Dragon Clan na sumugod sa Spatial Territory Battlefield, ngunit walang sapat na oras. Senior, umalis ka na." Kinagat ni Hong Ho ang kanyang mga ngipin at mariing tumango. "Mag-ingat ka." Pagkasabi nito, tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng Black Ink Silang Land, natagpuan ang walang malay na Kun Ao, at dinala siya palabas ng Divine Spirit Ancestral Land. Sa panahong ito, sa wakas ay dumating si Jilao San sa Spatial Territory Battlefield sa pamamagitan ng Shattered Heaven's Gate at nakipagkita sa 9th grade old ancestor na nakatalaga sa malapit. "Senior, mayroon bang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator na naging Black Ink Disciple sa Spatial Territory Battlefield?" Naalala ni Jilao San ang babala ni Yang Kai at mabilis na nagtanong. Ang 9th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi alam kung bakit biglang magtatanong si Jilao San tungkol sa bagay na ito, ngunit may alam siya tungkol dito, kaya agad siyang tumango at sinabing, "Ilang taon na ang nakalipas, isang Royal Lord ang pumasok sa larangan ng digmaan at gumamit ng Royal Lord Secret Technique para baguhin ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Para dito, ang Royal Lord na gumamit ng kanyang Royal Lord Secret Technique ay nagbayad ng halaga sa kanyang buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nang ahas ang Royal Lord ng Black Ink Clan na basta-basta gumamit ng Royal Lord Secret Technique. Bagamat kapaki-pakinabang ang secret technique na ito, kapag ginamit ito, kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm ay mahihirapang labanan, ngunit sa tuwing gagamitin ito, masisira nito ang Yuan Chi ng isang tao. Matapos ang Royal Lord na iyon ay ibahin ang anyo ng ilang 8th grade Masters sa Black Ink Disciple, siya ay inatake ng isang malapit na 9th grade Human Race Master at pinatay sa isang sword strike. Bagamat nawalan sila ng ilang 8th grade Heaven Opening Realm Master, nagawa nilang patayin ang isa sa mga Royal Lords. Sa mga tuntunin ng kabuuang lakas, ang human race ay nakinabang ng malaki. Naalala pa rin ng 9th grade old ancestor na ito na kabilang sa mga masters ng 8th grade human race na nalagyan ng Black Ink Strength,
mayroong Yin Yang Heavens Luan, Asher Nether Paradises Yeming, at Returning Yuan Paradises 8th grade. Walang makakaunawa kung bakit ang Royal Lord ay magsasapanganib. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng napakaraming taon ng labanan, maging ito man ay ang 9th grade human race o ang Black Ink Clan's Royal Lord, pareho silang nakaranas ng malaking pagkatalo. Ngayon, ang bilang ng mga nangungunang puwersa sa magkabilang panig ay mas mababa sa 30% ng kanilang pinakamataas, at ang iba ay namatay lahat sa labanan. Sa kasalukuyang sitwasyong ito, ang sinumang Royal Lord o 9th grade Master ay isang kailangan na puwersa. Ang human race at Black Ink Clan ay hindi na nang-ahas na lumahok sa isang labanan sa pagitan ng mga nangungunang puwersa, ang magkabilang panig ay natatakot na sila ay matatalo ng labis. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ang 9th grade Old Ancestor ay tumingin kay Jilao San na nalilito. Ayon kay Jilao San, pinamunuan siya ni Yang Kai mula sa Black Ink Battlefield's Void Tunnel papunta sa Black Territory, pagkatapos ay mula sa Black Territory hanggang sa Spatial Territory Battlefield mula sa Shattered Heaven's Gate. Dapat wala siyang alam sa sitwasyon dito. Sa kabilang banda, mapula ang mukha ni Jilao San. Ang sitwasyon dito ay eksaktong tulad ng hula ni Yang Kai, at ang kanyang puso ay napuno ng kalungkutan. Mabilis niyang sinabi sa kanila ang tungkol sa Shattered Heaven at Yang Kai na humahabol kay Black Ink Disciple at nalaman na dalawang 8th grade Black Ink Disciples ang nakapasok sa Shattered Heaven. Malaki rin ang pagbabago sa ekspresyon ng 9th grade Old Ancestor. Ilang taon na ang nakararaan, ilang 8th grade Masters ang na-transform sa Black Ink Disciple, ngunit ngayon ay dalawang 8th grade Black Ink Disciple ang lumitaw sa Shattered Heaven. Talagang hindi ito nagkataon, at malamang na tulad ng espekulasyon ni Yang Kai, mayroon ng channel na nagkokonekta sa Spatial Territory Battlefield sa labas ng mundo. Kung ito ay konektado o hindi sa Shattered Heaven ay pinagdedebatehan pa rin. Ang master ng 9th grade na ito ay hindi nang ahas na magantala at mabilis na nagpadala ng mensahe para ipaalam sa iba pang master ng 9th grade ang bagay na ito. Sa isang kisap mata, ang Divine Sense ay dumaan sa iba't ibang bagay sa komunikasyon at nagtipon sa isang kakaibang espasyo. Ito ay isang bagay na nilikha ng human race upang magpadala ng impormasyon at mapadali ang komunikasyon batay sa function ng Black Ink Nest. Ito ay isang kombinasyon ng mga spirit array at artifact. Bagamat hindi ito kumpleto, hindi naging problema ang pagsakop sa buong Spatial Territory Battlefield. Sa loob ng mahiwagang espasyo, sunod-sunod na lumitaw ang Soul Avatar, at mabilis na kumalat ang balita ng 9th grade Human Race Cultivator. Ang natitirang 9th grade Human Race Cultivators ay nakasuot ng solemne na ekspresyon. Pagkatapos ng maikling palitan ng Divine Sense, mabilis na naabot ng 9th grade Masters ang isang konsensus. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay upang mahanap ang butas na nag-uugnay sa Spatial Territory Battlefield sa labas ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng butas na ito ay malulutas nila ang problema. Ang pagkakaroon ng Spatial Territory ay parehong gawa ng tao at kalahating natural. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng mga ninuno ng human race na sumunod kay Kang at sa iba pa at pinutol ang Great Territory. Ang rehiyong ito ay orihinal na mayroong higit sa isang territory gate, ngunit lahat ng mga ito ay nawasak o tinatakan ng mga ninuno ng sangkatauhan. Isa na lang ang natitira, konektado sa Shattered Heaven. Ang butas na lumitaw ngayon ay tiyak na isa sa mga orihinal na gate, ngunit ito ay masyadong luma para sa mga master ng 9th grade Heaven Opening Realm na ito upang malaman kung nasaan ito. Walang magawa, maaari lamang silang magpadala ng mensahe sa mga disipulo ng iba't ibang Cave Heaven Paradise upang maghanap mula sa mga sinaunang talaan. Higit pa rito, nagpadala din sila ng mensahe sa mga master ng Phoenix Clan na gamitin ang kanilang mga natamo sa Space Principle para tingnan kung mayroong anumang pagbabago sa gate ng domain. Kung tutusin, kung talagang may butas, tiyak na magkakaroon ng mahinang pagbabago bago sa nakapalibot na espasyo, na ginagawang mas madali para sa Phoenix Clan na mag-imbestiga. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Marami sa mga master ng Phoenix Clan ang naghanap sa buong Spatial Territory, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng kahit ano. Gayunpaman, mayroong ilang Cave Heaven Paradise na nagpadala ng balita tungkol sa gate ng Spatial Territory. Ang mga 9th grade master ay muling nagtipon upang siyasatin ang mga record. Ayon sa mga sinaunang record na ito, ang Spatial Territory ay may 4 na territory gate, ang isa ay konektado sa Shattered Heaven, at ang 3 pang konektado sa 3 pang Great Territories. Ayon sa mga sinaunang tala at sa kasalukuyang terrain ng Spatial Territory, mabilis na natukoy ng mga masters ng 9th grade ang lokasyon ng butas. Ang lugar kung saan namatay ang Black Ink Giant Spirit God.
Sa panig ng Black Ink Clan, mayroong dalawang Black Ink Giant Spirit God. Ang una ay nagmula sa Heavenly Beginning Great Restriction, ngunit ginamit ni Kang ang kapangyarihan ni Mo upang pilit na isara ang Great Restriction at putulin ang baywang nito. Ang pangalawa ay nagising mula sa Ancient Battlefield. Ang magkasanib na pagsisikap ng dalawang Black Ink Giant Spirit God na ito ang naging dahilan upang mabaygo ang ekspedisyon ng human race at pinilit silang umatras sa Northern Pass, ngunit sa harap ng kapangyarihan ng dalawang Ink Giant Spiritual God na ito, kahit na umatras sila sa Northern Pass, mahihirapan pa rin silang kumapit at sa huli ay babalik sa Spatial Territory. Pagkarating dito, ang lahi ng tao sa wakas ay nagawang patatagin ang kanilang posisyon sa tulong ng pagsasaayos ng kanilang mga ninuno, at ang divine armament ng human race ay bumaba mula sa langit. Ang Giant Spirit God, si A. ay biglang nagpakita. Ang unang Black Ink Giant Spirit God na naputol sa kalahati ng Heavenly Beginning Great Restriction ay pinatay ni A. at ilang iba pang old ancestors, ang bangkay nito ay lumulutang sa isang lugar sa kawalan. Nang ilabas niyang kay si Uyang Lai at ang iba pa mula sa Northern Pass at dumating sa Spatial Territory, nakita pa niya ang bangkay ng Black Ink Giant Spirit God. Gayunpaman, walang sino man ang umasa na ang bangkay ng Black Ink Giant Spirit God na ito ay lulutang sa isa sa mga territory gates ng Spatial Territory. Ang Phoenix Clan ay hindi nakadetect ng anumang spatial fluctuation sa nakalipas na buwan, malamang dahil sa pagtatago ng Black Ink Strength pagkatapos ng pagkamatay ng Black Ink Giant Spirit God. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ng human race ang plano ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Giant Spirit God na ito na nahati sa kalahati ay malamang na isang bagay na orihinal na binalak na isuko ng Black Ink Clan, gamit ang kamatayan nito para itago ang lokasyon ng orihinal na gate. Ang mayamang Ink Force ay nabura ang territory barrier ng gate, na nagdulot ng isang butas na lumitaw. Pagkatapos, isang master ng Royal Lord ang nag-activate ng kanyang Royal Lord Secret Technique at ginawang Black Ink Disciple ang ilang 8th grade human race masters. Sa magulong battlefield, ang 8th grade Black Ink Disciple ay tahimik na umalis sa puwang sa gate at nagtungo sa Shattered Heavens Divine Spirit Ancestral Land upang gisingin ang Black Ink Giant Spirit God doon. Bagaman ito ay haka-haka lamang ng mga master ng 9th grade, ito ang katotohanan. Ang hindi nila alam ay hindi dalawang master ng 8th grade Heaven Opening Realm ang umalis sa butas na iyon, kundi 3. Gayunpaman, magkasamang naglakbay sina Luan at Yeming para sa Shattered Heaven, habang ang isa pang master ng 8th grade ay may ibang misyon at hindi kasama nila. Sa konklusyong ito, maraming bagay ang naging malinaw. Halimbawa, sa nakalipas na ilang taon, ang pakikibaka sa pagitan ng Black Ink Clan at ng human race ay karaniwang malayo sa bangkay ng Black Ink Giant Spirit God. Sa orihinal, hindi ito masyadong inisip ng human race. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng pagkamatay ng Black Ink Giant Spirit God, ang pagwawaldes ng Black Ink Strength nito ay masyadong nakakatakot, kaya ang human race ay ayaw na lapitan ito. Ngunit ngayon, tila sinadya ito ng Black Ink Clan at natutuwa silang makitang mangyari ito. Ang isa pang halimbawa ay ang pagbagsak ng Black Ink Giant Spirit God. Bagamat tumulong si A. noon at ilang 9th grade human race masters ang nagsanib puwersa, nakakagulat pa rin na nagtagumpay sila. Ito ay dahil ang ibang Black Ink Giant Spirit God na nagising mula sa Ancient Battlefield ay hindi tumulong dito. Ito ay ganap na may kakayahang iligtas ang isa pa. Noong panahong iyon, inakala ng human race na hindi mataas ang katalinuhan ng Black Ink Giant Spirit God at walang ideya kung paano ililigtas ang iba, ngunit ngayon ay tila sumabay sa agos ang Black Ink Clan. Kahit na wala ang suporta ng Giant Spirit God A. ang Black Ink Clan ay malamang na kailangang humanap ng paraan para hayaan silang patayin itong Black Ink Giant Spirit God sa posisyong iyon. Kapag namatay lang ito, magagamit nito ang mayaman at dalisay na kapangyarihan ng Black Ink Strength para sirain ang territory barrier ng gate at gamitin ang napakalaking bangkay nito para itago ang mga pagdalaw nito. Ang lahat ng ito ay pagkana ni Mo. Kahit na ang mga Royal Lord ng Black Ink Clan ay walang ganitong kakayahan, tanging isang sinaunang Supreme Master tulad ni Mo. Mas pamilyar ito sa kapaligiran dito kaysa sa iba, kaya natural na alam nito kung nasaan ang orihinal na gate. Saan patungo ang gate na iyon? Tanong ng isang 9th grade old ancestor. Ang isa pang master ng 9th grade ay mabilis na tumingin at sumagot. Wind Mist Territory. Natahimik ang lahat. Sa buong 3,000 mundo, hindi masyadong sikat ang Wind Mist Territory. Napakaraming Great Territory, at bukod sa sikat na Great Territory na pinamumunuan ng iba't ibang Cave Heaven Paradise, ang Great Territory o Spatial Territory ng Star Boundary ang pinakatanyag. Ang Wind Mist Territory ay may Wind Mist Sect,
At bagamat mayroon silang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa sect, isa lamang silang second class na puwersa na walang gaanong master. Noong nakaraan, maaaring hindi narinig ng 9th grade Old Ancestors ang Wind Mist Territory, ngunit ngayon, ang Great Territory na ito ay naaalala ng lahat sa puso. Ang mga sundalo ng human race ay hindi natakot sa kamatayan at inatake nila ang hukbo ng Black Ink Clan sa Spatial Territory para sa ano? Hindi ba't para ganap na harangan ang Black Ink Clan mula sa pagsalakay sa 3,000 mundo? Ngunit ngayon, mayroon talagang ilang 8th grade Black Ink disciples na pumasok sa Wind Mist Territory sa pamamagitan ng halos nakalimutang gate. Ano ang punto ng pagsisikap ng hukbo ng human race dito? Marshall Pick, Kabanata 5472. Hindi mabuting tao. Kung malalaman ng isang taong mahina ang pag-iisip tungkol sa balitang ito, tiyak na mag-aalinlangan ang kanilang paniniwala. Gayunpaman, lahat ng naruroon ay isang 9th grade Old Ancestor, kaya paanong hindi sila magkakaroon ng matatag na pag-iisip? Gaano man kahirap ang sitwasyon, hindi nito matitinag ang kanilang determinasyon na patayin ang Black Ink Clan at ipagtanggol ang human race. Ito ay isang paniniwala na nanatili sa buong buhay. Sila ang pinakamalakas na puwersa ng human race, ang mga halijing sumusuporta sa kanila. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang 9th grade Heaven Opening Realm Cultivator ang nagsabi. Ang Black Ink Clan ay naglagay ng labis na pagsisikap, kahit na isinakripisyo ang isang Royal Lord para lang magpadala ng ilang 8th grade Black Ink disciples palayo. Mula rito, makikita na kahit na magkaroon ng mga butas sa ugnayan ng Spatial Territory sa labas ng mundo, hindi pa rin ito matatag. Kung gusto nilang dumaan, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Tumango ang lahat. Kung ang butas na konektado sa labas ng mundo ay sapat na matatag, ang Black Ink Clan ay matagal nang sumalakay, kaya bakit kailangan nilang dumaan sa napakaraming problema? Marahil ang butas na iyon ay magagamit lamang ng ilang 8th grade cultivator, o marahil ito ay may iba pang mga kakulangan na hindi natin alam. Pagkatapos ng lahat, upang lumikha ng pangalawang larangan ng digmaan na ang Spatial Territory, inayos ng mga ninuno ng human race ang marami sa 4 na territory gates na ito upang maging selyo o sirain ang 3 sa kanila. Paano sila madaling mabuksan muli? Kahit na ang Black Ink strength na inilabas pagkatapos ng pagkamatay ng Black Ink Giant Spirit God ay sapat na malakas upang sirain ang territory barrier, imposibleng ganap na mabuksan ang gate. Ang pinakamagandang resulta ngayon ay ang 3 8th grade Black Ink disciples na lang ang aalis, kaya hindi masyadong masama ang sitwasyon. Gayunpaman, kung tama ang hula ni Yang Kai, ang Black Ink Giant Spirit God sa Divine Spirit Ancestral Land ay isang malaking problema. Nariyan din ang Wind Mist Territory. Dahil ang mga 8th grade Black Ink disciples na iyon ay nakapasok sa Wind Mist Territory, tiyak na may ginawa sila dito. Kung kikilos ang isang 8th grade Black Ink disciple, napakadaling gawing Black Ink disciple ang mga tao. Ang usapin ng Wind Mist Territory ay madaling lutasin. Ang Black Ink Clan ay talagang hindi handang gumawa ng malaking deal dito upang maiwasan ang paglalantad ng kanilang mga sarili ng masyadong maaga. Natuklasan ni Yang Kai ang mga bakas ng 2 8th grade Black Ink disciples sa Shattered Heaven, kaya tila isa sa kanila ang nanatili sa Wind Mist Territory. Magpadala ng grupo ng mga tao sa Wind Mist Territory, magdala ng Purifying Black Ink battleship kasama nila, at harangan ang territory gate ng Wind Mist Territory. Dapat nating tiyakin na ang mga nakatagong panganib ng Black Ink disciple ay hindi kumalat. Sino ang pupunta sa Shattered Heaven? Nagbuluntaryo ang Old Ancestor Xiao Xiao. Pupunta ako, nawala si Yang Boy sa aking mga kamay, ibabalik ko siya, ngunit ang Great Evolution Army. Ang isa pang 9th grade Old Ancestor ay nagsabi. Maaari kang pumunta ng mag-isa, ako na ang bahala sa Great Evolution Army para sa iyo. 2 lang ang Royal Lords, kaya ko sila. Nakangiting nagpasalamat sa kanya ang Old Ancestor. Maraming salamat, brother. Ang mga master ng 9th grade ay mabilis na nakagawa ng isang plano sa maikling panahon at naglabas ng isang serye ng mga lihim na utos. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao at 3 Phoenix Clan Masters ang umalis sa Spatial Territory Battlefield sa pamamagitan ng isang gate at sumugod patungo sa Wind Mist Territory. Nakangiting tinago rin ni Old Ancestor ang kanyang aura at tahimik na umalis. Ang dahilan kung bakit siya nagboluntaryo ay dahil, tulad ng sinabi niya noon, nawala si Yang Kai sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Akala niya mamamatay na siya, pero ngayong buhay pa siya, natural na kailangan niyang hanapin siya. Pangalawa, naiinis din siya sa mga asawa ni Yang Kai, lalo na iyong demon race na pinangalan ng Yuram-eng. Sa tuwing makikita niya ito, maasim ang mukha niya at palaging hihilingin sa kanya na bayaran ang kanyang asawa.
Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay labis na inis. Gayunpaman, alam din niya na ang paglalakbay na ito ay napakahalaga. Maliit na problema pa rin ang panig ng Wind Mist Territory. Sa pinakakaunti, ang ilang tao ay naging Black Ink Disciple, kaya ngayong nakapag-deploy na sila ng kaunting bilang ng mga tao at ilang mga masters ng Phoenix Clan, ito ay higit sa sapat na upang harapin sila. Ang problema sa Shattered Heaven ang tunay na problema. Kapag nagtagumpay ang plano ng Black Ink Clan, magbubukas talaga ang Spatial Territory at ang daanan ng Shattered Heaven. Nang dumating si Old Ancestor Xiao Xiao sa Shattered Heaven mula sa Spatial Territory, sa Black Ink Silang Land ng Divine Spirit Ancestral Land, hingal na hingal si Yang Kai, puno ng hindi pagnanais ang kanyang mukha, ang kamay na humahawak sa Asher Dragon Spear ay nanginginig ng husto. Isang buwan na niyang inaatake ang Black Ink Giant Spirit God. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit pinili ng Dragon at Phoenix Clans na selyuhan itong Black Ink Giant Spirit God sa halip na ganap na sirain ito. Dahil imposibleng pumatay. Hindi niya akalain na may isang buhay na nilalang sa mundong ito na may ganito kalakas na pangangatawan. Ang kanyang 8th grade Heaven Opening Realm ay hindi mahina, at siya ay bihasa sa maraming Dao Realm, Divine Abilities, at Secret Techniques. Sa pamamagitan lamang ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, maaari niyang agad na sirain ang isang mundo, ngunit pagkatapos ng isang buwan, hindi niya nagawang magdulot ng labis na pinsala sa Black Ink Giant Spirit God na ito. Ang kakayahan ng lalaking ito sa pagbawi ay napaka-abnormal na kaya nitong tumindig ang balahibo ng isang tao. Ang lahat ng kanyang mga sugat ay maaaring gumaling sa napakaikling panahon. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakalaki ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng magkabilang panig. Kahit na siya ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ang Black Ink Giant Spirit God ay isang pag-iral na mas malakas pa kaysa sa isang 9th grade Master. Dahil sa pagkakaiba sa grado, tila mahina ang kanyang maraming Divine Abilities at Secret Techniques. Halimbawa, kung tumayo siya rito at hahayaan ang pag-atake ng 6th grade na tumama sa kanya, maaaring walang magawa sa kanya ang kabilang partido. Sa loob lamang ng isang buwan, ang Black Ink Giant Spirit God ay halos ganap na nakabawi. Ang malupit na aura nito na naging sanhi ng pagpalpitate ng puso ng isang tao. Maging ang Black Ink Silang Land ay tila hindi makayanan ang epekto ng aura na ito, na nagiging sanhi ng patuloy na paglitaw ng mga bitik sa hangin bago muling isara. Medyo desperado si Yang Kai. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, ngunit hindi lumaban ang kabilang partido, wala siyang magawa. Kaya paano niya ito mapipigilan? Matapos makalunok ng maraming spirit pills, mabilis na nabawi ni Yang Kai ang kanyang lakas. Alam niyang wala na siyang gaanong oras. Kung talagang hahayaan niya itong Black Ink Giant Spirit God na umalis sa Divine Spirit Ancestral Land, tiyak na magkakaroon ng sakuna sa 3,000 mundo. Nakatitig ng malalim sa Ink Giant Spiritual God, biglang nagtanong si Yang Kai. Mo, anong mga benepisyo ang naidudulot sa iyo ng pagsira sa 3,000 mundo? Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Yang Kai na makipag-ugnayan dito sa loob ng isang buwan. Ang mga mata ng Black Ink Giant Spirit God ay orihinal na nakapikit, ngunit patuloy nitong binubuhay ang kanyang aura, ganap na binabaliwala ang mga aksyon ni Yang Kai. Nang marinig ito, bigla nitong iminulat ang mga mata at namamangha kay Yang Kai. Paano mo nalaman na ako si Mo? Pati si Kang at ang iba pa ay niloko ko. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Ano ang kakaiba sa malaman na ikaw ay si Mo? Kung si Luan ay hindi bumalik sa kanyang tunay na pagkatao bago siya namatay at sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na ito, paano nalaman ni Yang Kai na ang Black Ink Giant Spirit God ay ang clone ni Mo? Ang ganitong uri ng clone ay masyadong malakas, napakalakas na walang sino man ang mag-uugnay nito sa isang clone. Seryoso siyang tinignan ni Mo saglit bago biglang umiling. Matalino kang tao, hindi mabuting tao ang matatalinong tao. Biglang gustong sampi ni Yang Kai. Ang pinagmulan ng malawak at walang hanggan na universo, ang hinaharap na kalamidad ng 3,000 mundo, ay talagang tinatawag siyang masamang tao. Gayunpaman, bago siya makapagmura, huminga ng malalim si Mo. Si Mo ang pinakamatalino, hindi siya mabuting tao. Dahil dito kaya ako nalinlang ni Mo at nabuklad sa loob ng Heavenly Beginning Great Restriction sa loob ng 1,000,000 taon, hindi makatakas, kaya medyo nakakadiri ito sa matatalinong tao. Buti na lang, utu-uto at tanga ang matanda, pero sa kasamaang palad, naging matalino rin siya sa huli. Nilunok ni Yang Kai ang mga salitang sasabihin niya at bahagyang kumunat ang noo. Medyo isip bata ang ugali ni Mo, at bigla niyang naalala ang sinabi ni Kang tungkol kay Mo. Ito ay isang sinaunang pag-iral na ipinanganak mula sa pagbubukas ng mundo, ang madilim na bahagi sa pagitan ng mundo kumpara sa unang liwanag.
Ito ay hindi isang tunay na buhay na nilalang, at bagaman ito ay nabuhay sa loob ng milyon-milyong taon, ang tunay na kalikasan nito ay marahil sa isang bata. Noong nakaraan, binago nito ang napakaraming magagandang domain hindi dahil gusto nitong magdala ng sakuna sa mundo, kundi dahil sa sarili nitong lakas. Desididong sinabi ni Yang Kai. Tama, ang matatalinong tao ang pinakakasuklam-suklam. Madalas niloloko ang isang hanggal na katulad ko, lahat ng matatalinong tao sa mundong ito ay dapat mamatay. Agad na naramdaman ni Mo ang pagpapahalaga sa isa't isa. Sa tingin mo rin? Oo, tumango si Yang Kai. Mabilis na naglabas ng imbitasyon si Mo. Bakit hindi mo ako hayaang masakop ka, samahan mo ako at patayin ang lahat ng matatalinong tao sa mundong ito kasama ko. Sa ganitong paraan, magiging matalino tayong tao. Hindi umimik si Yang Kai at tinitigan lang ito saglit bago biglang tumawa. Matalino kang tao, bakit papatayin ang iba? Si Mo ay maaaring medyo isip bata, ngunit sino ang nagsabi na ang mga bata ay bobo? Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Mo at tiningnan lamang siya ng may pagtataka. Mayroon ka bang World Tree clone tulad ni Kang at ng iba pa? Bakit hindi kita kayang baguhin? Sa kasalukuyan, ang buong Black Ink Silang Land ay napuno ng mayamang Black Ink strength, ngunit si Yang Kai ay tila hindi naapektuhan, halatang kayang labanan ang kaagnasan ng Black Ink strength. Alam mo rin ang tungkol sa World Tree clone? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Mo. Siyempre alam ko, ang matandang punong iyon ay hindi maganda, ngunit matagal ko na itong hindi nakikita, kaya hindi ko alam kung paano ito. Umiling ito sa kaumiling. Walang silbi, kung nandito ang totoo kong katawan, baka hindi mo mapaglabanan. Sa kasamaang palad, clone lang ang meron ako dito, kaya hindi kita matransform. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Kang noong nakaraan. Huwag isipin na sa pagsil ng World Tree clone sa miniature universe, makakapagpapahinga na siya. Ang kapangyarihan ni Mo ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng World Tree clone. Ngayon, tila ang kapangyarihan ni Mo ay talagang makakalusot sa selyo ng World Tree clone. Marahil ang tanging bagay sa mundong ito na maaaring labanan ang kaagnasan ng kapangyarihan ni Mo ay ang World Tree mismo. Gayunpaman, kung kahit ang World Tree clone ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ni Mo, paano maiiwasan ni Kang at ng iba pa na maging Black Ink disciple? Marahil kung gusto ni Mo na baguhin ang iba tulad ng Royal Lord, gamit ang kanilang Royal Lord secret technique, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Pinipigilan ang nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang isipan, nagtanong si Yang Kai. Dahil kilala mo ang matandang punong iyon, alam mo ba kung saan ito makikita? Ang World Tree ay nasa Great Cosmological Realm, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ang Great Cosmological Realm, maliban kung ito ay isang maswerteng pagkakataon, walang sino man ang makakapasok dito. Mula noong sinaunang panahon, ay hindi pa naririnig na ang sino man ay aktibong makakahanap ng pasukan sa Great Cosmological Realm. Ngayong nakalusot na siya sa 8th grade Heaven Opening Realm, naabot na niya talaga ang limitasyon ng kanyang martial Dao. Sa karamihan, maaari niyang gawing perpekto ang kanyang 8th grade cultivation, imposible para sa kanya na makapasok sa 9th grade. Gayunpaman, kung mayroon siyang high-grade world fruit, maaaring malutas niya ang problemang ito. Gusto mong hanapin? Hindi sumagot si Mo at sa halip ay nagtanong. Paki-enlighten me. Tumayo si Yang Kai at yumuko. Umiling si Mo. Hindi ko ito mahahanap, nagtatago siya sa akin. Labis na nagulat si Yang Kai. Iniiwasan ka nito. Bakit ka nito iniiwasan? Bahagyang ngumiti si Mo nang walang sinasabi. Sumimangot si Yang Kai, hindi niya maintindihan. Si Mo at ang World Tree ay maaaring parehong ituring na pinakasinaunang pag-iral sa mundong ito, kaya anong uri ng mga hinaing ang maaaring magkaroon sa pagitan nila na magiging sanhi ng pagtago ng World Tree mula kay Mo?